So, hello everyone! Welcome back to our podcast. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang 6 types of discrimination. Pag naririnig niyo yung salitang discrimination, ano ba yung pumapasok sa isipan niyo? Pag ako tinanong nyo, ang unang pumapasok sa isip ko is yung about sa mga black people and Asian people. Para sa akin naman is yung mga intellectual, parang may mga bagay na hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Pag-usapan, no? Akin din, ganun din. Kumbaga, mapanghusga tayo sa mga, natin, sa mga kapwa natin tao, mapanghusga, kumbaga, discrimination. Kapag, alimbawa, isang tao na di-discriminate, ano nangyayari? Parang bumababa yung self-esteem nila, di ba? Parang yung self-confidence nila is nababawasan. Nababawasan talaga. Ang unang type ng discrimination na pag-uusapan natin ay ang... May clue ba kayo kung ano yun? Wala eh. So, ang unang discrimination na pag-uusapan natin ay tungkol sa racial discrimination. Pag narinig yung racial discrimination, ano ba ibig sabihin nun? From the word itself, race. Yung mga race. Yes. Race meme. Kaya, tama. Yung mga ganun. Yung may kanya-kanya silang pinaniniwala. Yung mga, kung saan ka lumaki, kung saan ka nang galing. Ganun. Magbigay kayo ng magandang halimbawa ron. Halimbawa na lang, yung mga black people. Tsaka yung mga Asian people, di ba? Yung mga white people, gano'n. Ang nangyayari kasi sa mga ganung bagay, nagkakaroon tayo ng discrimination doon dahil sa kulay ng balat nila, di ba? Tama. Ano yung point of view doon? Yun nga, complicated kasi yung ganung bagay. Kapag sinabi kasing black people, andun yung tawag dito, yung discrimination na kapag black people ka, ang thinking sa'yo ng tao is mababa. Alipin. Alipin ka. Kasi way back from their history kasi meron talagang slavery na nangyayari pa lang. Tama. Yung mga black people, ginagawa silang slave ng mga ibang tao. Mga puti. Ng mga white people. Kasi akala ng mga white people, nakaangat sila, di ba? Ayun yung akala nila. Way from back then. And meron din akong idea din kasi yung about dun sa mga Asian people, may may mga racism na nangyayari ngayon from sa mga foreign country ganun, 'di ba? May hindi tanggap yung mga black people. Hindi, yung mga Asian people like sa atin, yung mga Pinoy ganun, Indian ganyan. Kasi hindi sila kumbaga hindi acceptable sa ibang tao yung may mga ganong scenario eh. Katulad na lang nung nangyari sa tito ko na, di ba nga Pilipino siya and nag-cruise ship siya. Tapos ang mga ibang, madami siyang ibang lahi and yun nga, mababa nga yung tingin sa atin sa mga Pilipino pero mas kasi yung Pilipino eh, kasi sa trabaho eh, diba? Masipag ang mga Pilipino. Kaya maraming may gusto sa Pilipino. Pero, yun nga, nadidiscriminate nga kasi nga ganun yung tingin. Pero ang tingin ko kasi nagsimula yun dahil dun sa COVID, di ba? COVID. Sa China. Anong year? To be exact, 2020 ba? China nagsimula yung 2019. COVID. Pa-end of 2019. Kaya dahil dun, parang nadidiscriminate na yung mga Asian people kasi parang ang dating sa mga Asian, sa atin nagmula yung yung COVID, di ba? Sa atin. Kasi umapekto na yun sa buong mundo eh. Kaya Pero sa tingin nyo ba, naapektuhan yung mental health nila pag nadidiscriminate sila dahil nakabase sa race nila? Oo naman kasi yung kumbaga yung sa sarili mo mas yung confident mo as a human, hindi mo nagagawa dahil sa mga bad things na nare-receive mo sa ibang tao. Kumbaga, hindi mo siya nagagampanan ng maayos kasi nga, yun nga, nadidiscriminate ka. Kumbaga, nadadown mo yung sarili mo. In fact, na kaya mo namang gawin yung ganung bagay, pero hindi mo nagagawa dahil sa kanila. And siguro naman talaga dahil sa racism na naman talaga, nakaka-apekto talaga siya sa mental health, lalo na siyempre
tulad nga rin sinabi ni CJ, nadadown yung self-esteem mo kasi syempre di mo naman ginusto lumaki sa ganung race, di ba? Tama. Tsaka ano rin doon, isa pang factor din yun na halimbawa, black people ka. Halimbawa ako, personal, halimbawa black people ako. Tapos may parang tinutukso-tukso ako, nagkasabi ng mga N-word, di ba? Ang mangyayari, ang mararamdaman ko nun, parang nasasaktan yung damdamin ko kasi parang sinasabihan ako ng mga ganung salita. Pero sa way back then, parang mabigat talaga ng mga ganun bagay. Pero sa generation ngayon, parang may mga magkakaibigan na white people, black people. Kumbaga hindi na nila iniisip kung ano ba yung lahi nila. Basta magkaroon lang tayo pero ng mga way back talaga kasi nangyayari talaga yung mga ganong scenario. Tama. Saka yung iba ginagawa na rin biro eh. Binibiro. Yung iba, yung mga ibang black people, pag narinig yun, parang okay lang. Basta pero yung iba kasi, ibang close, infak eh. Pero kung iba yung sasabihin mo, hindi mo naman kayo magkakilala. Baka mamaya, iba yung laging sa kanya. may mamimisinterpret, di ba? ng bagay kapag baka magkaroon bigla ng riot na pag gano'n. Ang next naman nating tatalakayin ngayong araw na to, yung gender discrimination. Pag naririnig nyo, ano yung unang pumapasok na isipan nyo? yun nga, yung female and Male and female. So tingin nyo ba, pag sinabi natin lalaki, sila ba dapat talaga yung mga mamuno, gano'n? So tingin nyo? Para sa akin kasi, ayoko rin maging bias. Kumbaga, meron kasing ability yung babae na hindi kayang gawin ng babae. So, mahirap pa rin. Kumbaga, situational lang yun kung talagang magaling yung babae sa ganito, kung magaling talaga yung lalaki sa ganito. May mga ganong scenario, di ba? Hindi rin sa pagiging bias kasi kung pag-uusapan naman yung physical Strength. Physical strength, mas angat talaga yung lalaki. Pero equal din ako kasi meron din mga nagagawa yung mga babae na kaya rin gawin ng lalaki. Tama. Alimbawa na lang sa mga kursong engineering, di ba? Kapag engineering, ang naisip nila, dapat pag engineering lalaki yung lalaki. Pero may mga babae, mga engineering, magagaling na engineering na babae. Diba? Maraming ganun eh. Like, sa mga example na lang din sa gumagawa ng building, yung karamihan din doon is gumagawa is lalaki, di ba? Lalaki yung sa area na yon. Tapos merong area din naman yung babae na mas example sa interior designing. Mas maganda mas malawak yung isip ng babae, di ba? Sa usapang ganon. Kasi may designing kasi. Designing. Hindi sila mag-design talaga. Baga passionate talaga sila kapag designing yung pag-uusapan. Mas passionate yung babae. Kumbaga yung knowledge nila mas malawak din. Unlike sa mga lalaki. Coach, tingin mo. Same lang din. Kami nila Carlo. Kasi meron din mga kumbaga, mga lalaki talaga tingin sa atin pang-field. Ang mga babae talaga, pambahay. Pero kaya din naman gawin ng mga babae mga pang-field natin na ginagawa, di ba? Kaya equal lang talaga ako sa mga yan. Pero di ba way back then, may tinatawag na para alpha, di ba? Ayo. Alpha. Kapag alpha, pag lalaki, alpha yan. Magaling mag-lead yan, ganun. Pag lalaki ka, dapat ikaw yung nagtatrabaho, nagtitigas. Pag babae ka, dapat nasa bahay ka lang. Ganun ka lang, sa bahay ka lang. Tagaluto ka lang. Tagaluto, tagalinis, tagalaba ka. Pag lalaki ka, ikaw dapat nagtatrabaho, ikaw namumuno, ikaw nagbubuhay. Kaya haligi ng tahanan tinawag, di ba? Pag lalaki. Ngayon, kaya rin gawin na ng babae yun. Tama. Diba? Wala nang ganun doon. Example na lang yung mga yung mga single parent, yung mga single mom, di ba? Na sobrang madami silang anak pero natataguyod nila yung mga anak nila, di ba? Biruin mo, mag-isa pa lang din sila, di ba? Diba? Maraming ganyang case lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Maraming ayun nga. Natapos na natin talakayin yung gender discrimination. Next naman natin yung LGBTQ discrimination. Pag naririnig yung word na LGBTQ, ano yung pumapasok sa isipan nyo nun? Lesbian, boy, girl, Madami. Gay, Madami kasi. pa itong LGBT eh. Sobrang dami, no?
daming sakop, kumbaga. Kaya, sa tingin nyo ba, yung mga LGBTQ, yung nasa community nila, dapat ba na magsuot sila sa kung ano yung gusto nila? Kung gay ka, magsuot ka ng pambabae. Kapag ka naman, lesbian ka, magsuot ka ng panlalaki. Tama ba yun? Para sa akin, depende kung saan sa lugar. Ilulugar mo rin yung sarili mo. Basta ilulugar mo lang. Saka Walang problema, basta ilugar mo. Yung lugar na hindi ka mababastos. Oo, yun talaga. Yung re-respetuhin ka nila. Para yun nga, para hindi ka ma-discriminate, ilugar mo na lang din yung Like for sarili example, mo. magsisimba ka pero yung suot mo napaka-ixli. Ganun. Pero Lalaki ka pa lalaki ka din. naman. O, diba? Siyempre nakakabastos yun sa Diyos pa lang. Diba? Doon pa lang nakakabastos na, diba? Kasi diba, iba yung paniniwala sa Bible eh. Kapag Bible, walang ginawang adan at adan. Diba? Hebat adan lang. Tapos gagawin mo sa loob ng simbahan yung ganung bagay. Parang Parang nakakabastos. sobrang bastos talaga as in. Pero sa tingin nyo ba, yung mga LGBTQ, may kakayahan sila mamuno? Oo naman. Oo. Kasi, binuild pa rin sila eh. Diba? Kumbaga, tao pa rin sila eh. Tsaka kung Baga, ang kaibahan lang talaga yung estilo nila, yung pananaw nila. Pero hindi na, maraming 'di ba? Maraming mayayaman na gay, maraming mayaman na diba, na tomboy, 'di ba? Kaya yun nga, may malaki pa rin yung chance or yung ability na Pwede sila mamuno sila. Sa karamihan ng gay na kilala ko, matatalino yun. Diba? isa pa yun. Kasi- Kapag personally may mga kaibigan akong gay o kaya lesbian. Pero ang tatalino nila, grabe. Hindi sila nagpapahuli sa ACADS eh. Totoo yan. Halimbawa nila, may sikat na personality si Vice Ganda. Ang ganda ng humor niya, ang talino pa. Hindi lang yun, mayaman din. Sobrang yaman. Yumaman siya dahil sa talento niya, sa pagpapatawa. Diba? Mga ganung bagay. Tsaka parang kapag ganun, tomboy ka, parang ayun na lang yung puhunan mo sa buhay. Kumbaga, yung knowledge mo na lang, di ba? Kaya, di ba, kaya napapansin yung matatalino talaga, legit talaga ng matatalino. Kasi, kumbaga, bakla na nga ako tapos wala pa akong ganito, wala pa akong utang. Di ba? Ano na yung tingin ng tao sa inyo? Oo, di ba? Kumbaga, bakla na ako, pero kailangan ko may mapatunayan ako sa sarili ko. Tsaka, ang ibang mga ang mga ibang gay, minsan mas lalaki pa sila sa lalaki. Ganun. Totoo yun. Halimbawa na lang, ito, si Neo, may kuyang bakla. Tapos, yung kuya niya mas lalaki pa sa kanya. O kaya, yung kuya niyang gay, pinagtatanggol siya. Mga ganung bagay, di ba? Kahit na gay ka, pero napagtatanggol mo yung mga pamilya mo, ganun. Ibang tao, ganun. Ibang tao, mga Pero sa tingin niyo ba, kapag nasa LGBTQ ka, pwede ba na umibig sila? Umibig? Oo naman. Pwede naman sila umibig. Wala naman tayo karapatang hadlangan sila eh. Pa rin sila eh. Kasi choice nila yun eh. Choice nila yun. Pero ang sa akin lang talaga, lugar lang talaga yung mga bagay na hindi naman dapat sa mga public. Dapat nasa lugar din sila, kumbaga. Private, kumbaga. Tsaka, meron din naman alam ko merong issue na to dati, yung gusto nilang sa batas na pwede gawing mag-asawa yung lalaki sa lalaki, di ba? Oo, meron mga Yung ganong batas. Mayroon pong ganun. Against ka doon? Pero sa ibang bansa lang. Sa ibang bansa kasi may ganun. Sa atin ngayon, binabalak na rin gawin ni Robin Padilla. Ang alin? Ang magpakasal sa kapares mo sa rin. Kasi sa ibang bansa legal eh. Oo. Kasi ayun yung mga pananaw ng Pinoy. Kaya tinan mo nga, si Vice Ganda sa ibang bansa. Pero ibang bansa sa atin ngayon, ayun ang tinatrabaho ngayon ni Robin, pero ang dami nagaging sa tao, di ba? Kasi nga, religions natin, ano ba talaga, yung katulad na sinabi mo, ba't adal lang naman ginawa, di ba? Kaya ang dami pa rin. Kasi sabi nila, pag nagpakasal ka sa ganun, parang inano mo na rin yung Diyos. Tsaka ang tingin kasi nila, lagi silang nakaano sa ibang bansa, lagi silang nakatingin sa ibang bansa, di ba? Kumbaga, ba't yung ibang bansa pwede mag-asawa yung kaparehas mong gender, tapos sa atin, hindi pwede, di ba? Parang ganun kasi yung tinitingnan ng iba na parang ang unfair, di ba? Ang unfair talaga yun.
Lalo na halimbawa, gusto mo magpakasal talaga eh. Parang nagmamahalan lang kayo, pero yung nangyayari lang, maraming adlang. Especially pamilya. Ang daming adlang ganyan, yung parang nahirapan kang maglantad sa pamilya mo. Pero darating talaga sa punto na kailangan mong maglantad sa kanila. Tapos doon pa yung problema kahit sobrang hirap sabihin sa kanila na ganito ka, 'di ba? Pero kailangan mo i-conquer yung ganong situation para lang masabi mo sa kanila na ganito ka. Parang doon pa lang kasi parang madi-discriminate ka na, 'di ba? Doon pa lang sa parents mo na takot ka na ma-discriminate ganun. Kaya ayun yung discrimination doon sa LGBT na yun. Ayun nga. Bale, napag-usapan na natin ibang types ng discrimination. May idadagdag pa tayo dyan. Ayun naman yung age discrimination. Pag naririnig niyo yan, ay yung unang pumapasok sa isip niyo. Sugar daddy tsaka sugar mommy. Totoo yan. Totoo, sugar mommy. Sugar daddy, yan. Kasi kapag, kunyari, ang edad mo, nasa 20 ka or nasa 30 ka, tapos ang mga kasama mo nasa 50, anong titignan? Diba? Peperahan, diba? Oo, diba? Ang thinking sa'yo ng tao, peperahan niya. Peperahan. Diba? Lalo na kung mayaman ka, diba? May ganun eh. Yung feeling na, may kasama kang sugar daddy, tapos maglalakad lang kayo magkasama. Tapos may hawak kang iPhone 14 Pro Max fully paid by Gcash. Mga ganung bagay. So makikita ka ng mga tao, alam na, ganun tingin nila pag gano'n, alam na. Kaya automatic na kapag ganun yung Tsaka yung sino ba yun, yung namatay, yung April Boy ba yun? Di ba may yun? May asawa yun na minor pa lang. Tama ba? Siya ba yun? Minor. Oo. Meron. Pa, hanggang ngayon meron pa din naman si Soto, tapos yung asawa niya, di ba? Pero hindi, sa kanila naman, matanda na sila nun. Matanda na. Ay, yung parang yung mga pido pa yun. Parang napakalayo ng agwat ng age niya, tapos hindi naman sa sorry sa word, pero parang mamamatay na yung tao, tsaka syempre, parang ang tingin ng tao sa'yo, yung ang tawag? Gold digger. Tapos yung pamana. Ayun yung parang habol sa'yo, di ba? Hintay mo na lang mamatay para sa'yo na. Ayaw mo maghihirap. Kaya nga, yung parang laging biro dito sa Pilipinas yun eh. Kapag magba-abroad sila, tapos pag nasa abroad na, maghanap ng sugar mommy o sugar daddy. Yung parang konting ubo na lang, konting galaw na lang. Apam na. Usong-uso sa atin yung mga apam. Yung mga ganyan. Pero sa tingin nyo ba, sa age discrimination, pwede ba talaga yung magkaroon ng relasyon yung minor tsaka yung legal age? Ganun. Agree ba kayo o disagree? Disagree ako. Ako disagree. Bakit? Disagree din eh. Kasi di ba nga meron tayo may batas nga tayo, di ba, 18. Ang hanggat nang hindi pa nagtumutunto ng 18 ng minor, hindi natin pwede at nandiyan pa rin ang magulang natin, di ba? Kumbaga sila ang gagabay muna sa atin hanggang di pa nag-18. Kaya ang akin disagree ako sa ganun kasi dapat ikaw yung mataas minor yung society mo, tapos ikaw under adult age ka na, dapat ikaw din yung magiging gabay muna sa kanya bago makarating sa tamang edad talaga. Saka tamang pag-iisip. Pero kung gusto nila yon i-settle down, kung gusto talaga nila mag-settle down, maghintay sila. Oo, ganun talaga. Maghintay Ang sila. Ang pinakamahalaga dyan, may consent na magulang. Ayun. Bilang minor ka, dapat alam na magulang. Kasi napapansin ko. Tsaka handle ka ng magulang mo kasi diba? Minor ka pala. Minor ka Baga lahat na kailangan mo sa magulang pa Kaya nga. Tsaka lahat ng decision mo dapat payo ng magulang. Magulang talaga sa minor ka Parang nangyari kasi sa generation ngayon, parang mahirap na mag-disagree dun. I mean, parang may mga ganong scenario na rin sa nangyari realidad na minor ka pala, tapos yung magiging partner mo adult na. Ano sa tingin niyo dun? Napapansin niyo rin ba yung mga ganun? Ikaw, ano ba palagay mo? Ang palagay ko kasi doon, kapag may mga ganung bagay talaga, parang hindi naman sa pangit tignan, pero pangit talaga tignan. Gets nyo? Bagay. Kasi biruin mo, yung minsan, yung minor na yung mas gugustuhin nila sumama sa adult. Kesa sa sa ka-age nila, same age nila. Pero minor ka pala.
dapat ang priority mo habang minor ka, mag-aral. Mag-aral ka kasi minor ka pa lang. Pero may ilang kasing minor na yung mature na mag-isip. Oo, na gumugusto Ayun talaga nga. eh. Ayun nga, pero yung edad mo pa rin, ganun. Hindi lang akma yung edad mo eh. May mga ganong hadlang lang talaga eh. Hindi akma yung edad mo sa pag-iisip mo. May mga ganong bagay kasi. Ang bali ang kailangan mo na lang talaga din is consent ng magulang. Magulang talaga. So yun nga, no, napag-usapan na natin yung age discrimination. Ang next naman natin pag-uusapan dyan yung disability discrimination. Pag naririnig yun, ano yung pumapasok sa isip? Ano ba yun? Yung PW, di ba? Mga disability person. Mga ganun. Ano naisip niyo? Para sa akin, malaking impact yun kapag PWD ka na, yung ability mo kasi parang limit. Limitado talaga. Talagang bawas na. As in, kunyari, pag putol yung paa mo, ganun. Talagang bawas na. Oo, di ba? Putol yung paa mo. Tapos ang trabaho mo, rider, paano ka makakaano yun? Paano ka makakabaga skirt nun, di ba? Paano may kakalang yung Pero paa mo iba sa naman, sahig, di ba? para sa kanya, iba kaya naman kahit ganun eh. Kaso nasa mata lang talaga ng mga tao. Yung iba kasi, yung iba kasing PWD, confident. Oo. Confident sila sa sarili nila na kaya nilang gawin. Pero may PWD naman na wala lang. Ang baba na tingin nila sa sarili nila, di ba? Kasi hindi sila nag-improve. Kasi ganito nangyari sa akin, wala na talaga, kumbaga. Kaya taas din ng tingin ko sa mga PWD na kaya nilang kaya nila sumabay sa normal na tao. Kahit meron silang kapansanan, kaya pa rin nilang gawin yung mga ganung bagay para lang mapatunayan na hindi ako pala minid lang, pero ito, nagtatrabaho ako, di ba? Ang daming ganun. Malaban ako ng patas, di ba? Ganun. Wala akong tinatapakan tao eh. Ganun yung mga Tsaka ano pa dyan, may napanood ako sa social media yung parang putol yung kamay niya. Para ang panggamit niya lang sa Yung paa. paalam. Pero ang malapit doon, gusto niya talaga maging artist. Oo, ang ginawa niya, paalang Oo, paal niya. Napanood ko rin Oo, yun. yung nagpe-paint siya. nag-paint siya Pero grabe yung obra niya, legit. Ang ganda ng mga gawa niya. Kumbaga, ang nangyari doon, hindi hadlag yung kapansanan. Kapansanan mo sa mga pangarap mo. Pangarap yun eh. Tsaka passion mo yun eh, di ba? Dream mo yun eh na... Ano na kayo? Hindi, kahit ganito ko, kailangan ko magawa to. Kasi passion ko to, gustong gusto ko to eh, di ba? Kaya yun. Tama, Kahit na may kulang sa parte ng katawan mo. O kaya kahit na ano pa yung mga ibang disability, halimbawa na lang alam niyo yung para pipi, bulag, pipi, bingi. Kahit sabihin natin May ganun ako. Ano? May pinsan ko ganun, pero nag-aaral. Nag-aaral, mo. hindi naging yung kapansanan para mag-aaral. Oo, pero nag-aaral siya. Ayun yung maganda talaga doon. Kahit bulag, pipi, bingi ka, nakapag-aaral ka pa rin. Tsaka yung iba, bulag, pero ang galing sa instrument. Ang galing, diba? Kinakapangalan. Andain yung makikita yan, di ba? Yan, sa atin pa lang, sa bayan pa lang, di ba? Yung mga maganda pa ng boses, di ba? Lupit pa ng boses. Kaya hindi talaga lang. Iba nga sumisikat pa dahil dun eh. May mga, ang dami sa social media napapanood mga ganun. So, matapos natin pag-usapan yung disability discrimination, ang huling pag-usapan naman natin, discrimination in relationships. So, medyo mabigat po nila. Pag naririnig niyo yung word na diskriminasyon sa relasyon, ano yung pumapalak sa isipan niyo? Para sa akin, discrimination sa iba ay sa relasyon is yun. Maraming nakatingin sa yung ibang tao na to the point na wala ka namang ginagawa. Inggit, kumbaga inggit. Wala ka namang ginagawa sa kanila, pero ang dahil nilang nasasabi sa iyo, di ba? Kaya nga na-invento yung salitang pag-inggit pikit, di ba? Yung hindi mo naman kailangan na discriminate sila. Pakialaman yung ibang tao. Parang mind your own business eh. Ganun yun eh. Pero sa tingin nyo ba, may tanong kasi ako dyan eh, sa tingin nyo ba, mas pinipili ng mga tao yung mga tao may mga itsura? Oo. Sa panahon natin ngayon, pre, Kung nakabase sa inyo, Kung praktikalan lang, syempre, doon sa tunay. Oo, kahit ako, papipili mo. Syempre, doon ako sa itsura. Mga itsura. Sabagay. Pero bibigyan kita ng senaryo niyo. Hindi kagandahan, pero
maganda yung ano niya, yung Ugali. Pag-ugali. Doon ako sa siyempre sa hindi kaganda, pero maganda ugali. maganda. Totoo ba yan? Siyempre naman, pre, doon tayo. Kasi, kumbaga, hapuin ko na yung sinabi ko pala. Kumbaga, bonus na lang yung magiging maganda nila eh. Kung maganda naman ugali mo, hindi ka man, maganda nga ugali mo, tama lang yung ganda mo, okay na yun. Hindi mo naman yun eh. Hindi naman hadlang pagiging relationship niyo sa niyo yun eh. Kumbaga, kung maganda ka na, maganda pa ugali mo, bonus na lang yun Bonus na lang. Panalo ka na doon. Panalo ka doon. Tsaka may kasabihan din na na yung itsura, pagtanda, nag-fade. Kumukupas, tama. Pero yung ugali, Hindi. nananatili yung ugali. Andiyan pa rin yun kahit anong mangyari. Kaya kumbaga na lang talaga, nakahanap ka ng tao, may itsura, tapos, maganda Mabait pa pa. ugali. Tiyempo ka na Tiyempo. doon. Ayun po na talaga. Ay, talaga, Panalo ka na doon. Panalo ka sa... Doon talaga win-win na. Oo, Win-win ka, wala kang talo rin. Ito naman yung pangalawang tanong ko. Sa tingin nyo ba, mas may chance na magkagusto ka sa hindi kagandahan mukha ganun? Oo naman. Oo naman. Ay, Kung una pa lang, pinakitaan ka na ng maganda. Kumbaga yung intention niya sa'yo is yung buong buo talaga na wala siyang doubt sa sarili niya na pakisamahan ka. Siyempre, papabor ako sa kanya kahit yun nga, hindi naman masasabi, hindi ka naman magbe-base sa itsura lang di ba? Kung pinakitaan ka ng maganda sa una pa lang, siyempre doon ka na, di ba? Unlike sa ibang tao na, maganda ka. Tapos, baruba naman yung ugali mo. Anong gagawin ko sa ugali, ay sa mo, di ba? Sa pag-itsura mo. Ganyan yung ugali. Sa relationship, ang mas maganda, may tiwala ka sa partner mo, yung talagang maaasahan mo, yung talagang as in lahat nasa kanya. Kumbaga, wala ka nang ibang iniisip kung kumbaga sarili mo na lang talaga. Ayun yung maganda talaga. Pero ano masasabi nyo sa lagi ko ito naririnig eh. Ano masasabi nyo sa sinasabi nila lagi na pangit ka na nga, nagloko ka pa. Yung mga ganun tao, patapon na buhay na. Patapon na yun. Dapat doon pinakatulan ng bigti eh. Patapon na buhay na. Ano na yun? Papunta na yung kay Lord. Ang lakas ng loob mong manloko. Yung parang halimbawa. Pero yung itsura mo, wala. Ano yun? Halimbawa, Pangit ka na magloloko ka pa. Sino ka ba? tapos yung partner mo pa napakaganda. Tapos niloko mo. Diba? Diba? Ano lang sasabihin sa'yo ng mga tao niya, madidiscriminate ka talaga. Pati matitino, discriminate. Oo. Kumbaga lahat ng tao nadadamay, lalo na yung mga lalaki. Totoo. Dinadamay na nila lahat. Di ba, hindi lang doon yung discrimination, lahat, buong damay pa. Kaya lalaki, parang ang laging sinasabi ng mga babae, lahat kayong lalaki pare-pares lang kayo. Wala kayong pinagkaiba. Kaya nadidiscriminate din yung mga lalaki. Kahit wala silang ginagawa. Kahit ang tinutino pa ng lalaki. Pero kapag may nakita lang na something yan, Ang ganyan, ay nako. Mali na lahat. mali Lagi na lang. Legit. Ganon. Diba? Pero sa tingin niyo ba, nakaka-apekto yung estado ng pamumuhay? Ano ba, may nililigawan ka? Siyempre, may ganyan nga. Yung mga artista pa lang, di ba? Artista Mga pa. social media influencer, di ba? Oo. Daming ganyan. Yung ang yayaman nila, tapos hindi naman sa pero yung itsura nila, Diba? Bagsak ganun, bagsak. Diba? Below average. Tapos yung asawa nila, girlfriend nila, di ba? Ganda. Mga bagets pa, no? Oo, bagets pa. Ang kikinis, di ba? Popote. Talaga. Tsura, panalo, ganon. Kaya nakaka-apekto din talaga yung estado ng pamumuhay. Kasi kapag ka ganon, may pera ka, sila na mismo lalapit sa iyo. Oo, yun na talaga eh. Yun na talaga yun. Kumbaga, as a human, puhunan mo yun. Oo. Resources mo yun eh. Diba? Tama. Resources mo Pero yun. may iba rin na hindi lang pera din tingin sa'yo eh. Ano? Diba? Ano? Kumbaga, yung gusto lang nila kahit yung mabigay mo lang yung gusto nila na love na gusto na hinihiling lang nila. Hindi naman natin sa nila lahat, pero tama yung sinabi. Parang nangyari kasi doon yung parang mayaman ka, tapos below average yung itsura mo. Tapos maganda pa yung nakuha mo. Parang nangyari doon, palay na yung lumapit sa manok. Diba? Oo. Yung mismong palay na yung lumapit sa manok eh. Pero halimbawa na lang, may nililigawan ka nga. Tapos yung isa pa naliligaw doon, mayaman, tapos ikaw, middle class lang. Sa tingin mo ba, kaya mong tapatan yung maniligaw niyang isang mayaman? Depende siya kung sa sitwasyon niya. Kung ako yung... Tsaka mahirap mahirap eh. Ang hirap Kung sumugal sa tingin, ganun. depende din kasi sa sa nililigawan niya, kung tingin ba ng babae, pero
talagang love lang eh. Sa akin din. Depende sa situation, lalo na kung siguro sabihin na natin, ako wala talaga akong mabigay sa sobrang hirap ko. Tapos siya, may nakilala siya na Mabibigay lahat kaya ng niya gusto. yung bigay lahat ng gusto. Ganyan, nakahatid sundo, may motor, may kotse, ako wala. 'Di ba? Ako, naglalakad lang, ihatid ko pa siya, isusundo. Paano kung napapagod siya, ganun, 'di ba? Eh, syempre, di naman sa pero ibibigay ko na yon sa kanya kung para lang din sa sarili niya. Kung Magkakaroon ka talaga ng doubt sa sarili mo eh. Pag-usapan ganun. wala tayong magagawa Kaya, di naman tayo middle class lang tayo eh. Lumaki lang tayo sa gantong pamilya, hindi naman natin pinili to, pero kung ganun, wala, mag-giveaway ako. Giveaway talaga. Pero sa tingin nyo ba, sa generation kasi ngayon napapansin ko yung yung parang mas trip ng mga babae, yung mga bad boy, mga red flag, yun. At tinatawag na red flag daw. Mas kasi, mas thrill kasi, mas cool, mas thrill, mas alam mo, challenging kapag Astig yun doon yung diba? astig. Astig eh. Ewan ko sa mga ganun talaga eh. Mostly talaga May ganun artista yun pa ang ganyan eh. Di ba? Bad boy ka, tapos napatino ka ng isang babae ng di ba? Parang astig ng ganun, di ba? Ganun. Babanggit na tayo ng pangalan, si Babanggit ka na. Robin Padilla, di ba? Astigin, di ba? Tikas ng dating nun eh. Pero pero kahit astigin yun, Tumiklop. tumiklop yun. Tsaka may mga tao rin talaga na mas pinipiling nila yung red flag kasi daw, parang mas may thrill nga, yung na-enjoy nila. Yung Mas parang, nakakaibang extreme kasi kapag ganun eh, diba? Mas extreme. Thrill na yun sa relationship. yung kahit na nasasaktan ka na physically, tsaka emotionally, parang wala lang sa'yo kasi isipin mo lang, worth it naman. Kasi siya, may thrill na relasyon nyo, tapos pogi pa yung tao na yun, di ba? Tama, oo. Pero ang naman doon, ang sa iba naman, naisip nila, kapag halimbawa green flag ka, soft boy lang, ang naisip ng ibang babae ka, ay, ganito pa rin lalaki na to. Pass ako dyan, bounce ako dyan, kasi parang inisip nila ang boring. Boring yung mga ganun. Meron yung ganun eh, yung church boy, pero mas pinili pa yung bad boy talaga eh. May mga ganun. Ganito, ayoko dito kasi banal to, diba? May mga ganun, diba? Parang ang weird pakinggan, pero nangyayari talaga in real life eh. Nagkakaroon talaga ng discrimination. So may masasabi pa ba kayo? Para sa akin yun na lang siguro. Ano lang din yung sa akin. Wala Ay, na. ganun yun. So yun nga guys, natapos na tayo sa podcast natin ngayong araw na ito patungkol sa 6 types of discrimination. So kung may ibang katanungan kayo, please hit the bell and notification below, okay? Comment down below. Comment down below. Ayan. So hanggang sa susunod, paalam. Bye.